Good day mga ka-sports natin dyan. VTV Cup 2025 napasabak na nga ang Alas Pilipinas. Sa unang game nga nila ay nabokya ang Alas. Anong nangyari sa kupunan ni Coach Di Brito? Saan ba nagkulang ang Alas? Sapagkat sinala naman nila ang mga players na kanilang ipinadala para sa kanilang laban kontra sa Team Vietnam. Pero kinulang talaga sila kahit meron na silang MJ Phillips, Brock Van Sickle, Aya Laure, Gia Macing. Sino-sino ba ang nagkulang? Bakit hindi talaga tayo makaporma kapag ang kalaban natin ay Team Vietnam? Coach Di Brito ba ang nagkulang sa kanyang pagbalasa or ang mga players ng Alas Pilipinas? Well, sabi nga ni Jonas Abete, wala yan sa coach, nasa player yan. Ngayon, ating sisilipin at sisiyasatin isa-isa kung saan ba sila nagkulang at bakit sila nabokya. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Alas Pilipinas hindi nakaporma sa Team Vietnam. Star players ng Alas Pilipinas butata nga pagdating sa Vietnam, pero unang game pa lang naman ito. I hope na makabawi tayo sa susunod na game. Well, pag-usapan na muna natin kung bakit hindi natin matalo-talo ang Team Vietnam. May Brock Van Sickle na tayong malakas at salang-sala naman ang mga ipinadala sa Alas Pilipinas, pero maraming mga nagsasabing netizen na meron pa daw mas mga deserving na isama sana na hindi napasama sa Alas. Well, ang masasabi ko dito, malakas talaga ang Team Vietnam. Noon pa man ay hindi talaga natin to matalo-talo. Ang nakatalo lang sa Team Vietnam nung panahon nga nila Alaysa Valdez. Pero simula noon ay hindi na talaga natin kinaya pa ang Team Vietnam. Meron nga silang T4 at meron pa nga silang isang malakas na spiker na si Tuyen. Sinasabi nga ng karamihan na baka raw kalok-alike ni Brian Bagunas. Well, yan ay haka-haka lamang ng ibang mga netizen. Sadya talagang malakas ang Team Vietnam at seryoso sila kapag sa game at hindi sila nararattle kahit minsan ay lamang nga ang Alas Pilipinas. Sa set 1 ay kaya sanang ipanalo ng Alas, pero ang nangyari nabaliktad nga dahil puro error ang ginawa ng Alas Pilipinas. Dito talaga tayo tinalo sa error. Okay naman sana kasi nakakalamang nga tayo pagdating sa Team Vietnam, pero medyo nagiging ma-error nga ang Alas Pilipinas kapag sa patapos na ang laban, at doon nga nadadali ang Alas Pilipinas dahil kapag nagka-error nga sila, hawa-hawaan na at sunod-sunod. Isa pa sa nakikita ko yung mga drop ball, mga simpleng drop ball ng Team Vietnam ay hindi nga nare-receive ng Alas Pilipinas players. Doon talaga tayo nadali dahil hinulog-hulugan lang sila ng bola, pero kahit nga sana makukuha nila, pero hindi nga nila ito nakukuha sapagkat mukhang nagugulat nga ang Alas Pilipinas. Gaya nga sa set 1 at set 2 at kahit sa set 3, ganun ang ginawa sa Alas Pilipinas ng Team Vietnam. Drop ball lang ang ibang mga players at hindi nga ito nakukuha ng libero ng Alas. At sobrang dami pang mga services na error ng Alas Pilipinas. Namimigay nga sila ng puntos na sana nga kung iningatan nila ang kanilang mga services ay may chance talagang manalo ang Alas Pilipinas, kahit nga sa set 1 ay kayang-kaya na nilang ipanalo. Gayunpaman, nakikita rin natin si Coach Di Brito na minsan ay pinipilit niya pa rin ang mga players na kahit ma-error na ay ibinababad niya pa rin. At meron naman pagkakataon na maganda ang laro ni Aya Laure, ilalabas niya. Kung kaya siguro sa timing rin ng pagpapalit. Gayunpaman, si Coach Di Brito nakakaalam niyan dahil siya nga ang head coach at magaling naman siya at may napatunayan na, pero sa kasalukuyan ay hindi pa talaga natin kaya ang Team Vietnam. Bawi na lang tayo bukas sa next game. I hope na makalusot tayo sa Team China at kinakailangan talagang ilaban to ng Alas Pilipinas para nga makapasok tayo sa quarterfinals. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball, at para hindi ka mahuli sa lahat ng issue
issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.